Magandang araw po sa inyong lahat. Isang bagong araw na naman ang ating pagsasaluhan at isang bagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan. Pero bago po yan, syempre ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners. Hi po dyan kay Joyce Ann Latumbo ng Iloilo City, Maribel Tibio. From Plaridel, Aborlan, Palawan, Annabel S. Domingo. From Pampanga City, kay Mary Angilawit from Laak, Davao de Oro. Helen Villamor ng Pampanga, Christine Joy from Davao, Jolina Mahinay from Zamboanga, Lydia Privado from Dasma City, Cavite, Mary Perez from Saudi Arabia, at kay Kathy from North Caloocan. Tumutok lamang po kayo dahil isang exciting na kwento na naman ang ating sabay-sabay na matutunghayan at ito po ang kwento ng isa sa magkakapatid na Vitilio. At narito na nga ang kwentong pag-ibig ni Rigel na kanyang natagpuan sa gitna ng bagyo. Falling in love is great, but being in love is a disaster. Literal na buhay pag-ibig ni Lyra Rivasco matapos makilala ang lalaking magpapalambot sa kanya sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Si Lyra Rivasco ay ang nag-iisang babaeng anak ng kanyang magulang at nagtatrabaho sa talyer na pagmamay-ari nila. Ang tigasin, boyish, at masungit na unika iha ay mailalambot pa pala sa piling ng isang bilyonaryo? Ayun, dun sa taas ng lababo, may tulo pa. Dalian mo naman, Liam. Babahain na tayo dito sa loob. Sunod-sunod na saad ni Lyra sa nakababatang kapatid. Ano ba yan, ate? Palagi na lang ganito kapag umuulan. Tanggalin na lang kaya yung bubong tapos palitan. Kamot-ulong reklamo ni Liam, ngunit sinunod pa rin ng kapatid. Ikaw kaya yung itapal ko dyan, panay ka reklamo. May pera ka bang pamalit, ha? Nakapamewang na pinagmasdan ni Lyra ang pagtulo ng mga tubig sa maliit na palanggana. Di umutang si mama sa Bombay. Piningot niya ito. Kung ikaw kaya yung ipambayad ko sa Bombay, kung makapagsalita ka parang nagtatrabaho ka na, ni hindi mo nga masagot yung mga tanong sa math. Tsaka ka na magsalita ng ganyan kapag natutulungan mo na sa talyer si ate, ha? Nakasimangot na tinanggal ni Liam ang kamay niya. Malamang, grade 6 pa lang ako, ate. Oo nga, grade 6 pero napakaliit. Pumasok ka na nga sa kwarto, huwag kang magsindi ng electric fan, ha? Malamig na. Bubuksan ko yung aircon. Natawang anito sabay takbo sa kwarto. Langya, kailan pa tayo nagka-aircon? Natatawang sagot niya. Nang makasigurong may palanggana na ang lahat ng tulo, sinilip ni Lyra ang bintana. Nangunot ang noo niya nang makitang papasok na sa gate ang mga magulang niya, kasama ang isang estrangherong lalaki. Sino yan, ma? Kunot noong tanong niya nang makapasok na ang mga to. Natigilan pa siya nang makita ang mukha ng lalaki. Si Rigel daw siya, anak. Nadaanan namin sa kalsada, nasiraan daw ng sasakyan. Hindi na rin siya makausa dahil baha na rin yung mga kalye palabas eh. Ipagtimpla mo nga ng kape nang mainitan yung sikmura. Ilang oras din siyang natrap sa daan kanina, kawawa naman. Mahabang paliwanag ng ina niyang si Felicidad. Mapagkakatiwalaan ba yan, ma? Baka mamaya modus lang niya yan eh. Gumuhit ang pagkagulat sa mukha ng lalaki matapos niya yung sabihin. I know I'm a stranger, but I'm not a criminal, miss. Here's my ID. Pwede kong ibigay na muna sa'yo habang nasa loob pa ako ng bahay niyo. Iniabot ng lalaki ang mga ID nito. Rigel Calisto Vitilio. Ang expensive naman ng pangalan. Pero hindi porket mukhang mayaman at yayamanin yung apelido, ay hindi na nakakagawa ng masama. Hindi kita dapat pagkatiwalaan. Pogi ka, oo. Maganda yung katawan at may nakakalambot na ngiti. Pero hindi yung dahilan para hindi ko palagpasin yung pagiging kahina-hinala mo. Mabuti na lang hindi ka marupok sa gwapo, self. Bulong niya sa sarili habang paulit-ulit na tinititigan ito, mula ulo hanggang paa. Kumalma ka, Lyra. Rigel, si Lyra yung panganay naming anak. Si Liam naman yung pangalawa at bunso. Pagpasensahan mo na yan. May pagkamaton dahil laking talyer. Singit ng ama niyang si Rodolfo. Doon na muna ako sa kwarto at ako'y magpapalit ng damit. Lyra, asikasuhin mo yung bisita. Wala siyang nagawa kundi ang tumango. Masama ang tingin na binigay niya sa lalaki nang maupo ito sa sofa. Sinabi ko bang umupo ka? Mabilis na napatayo si Rigel. I'm sorry. Sige na, maupo ka na. Palihim na napasinghal ang lalaki. May saltik din yata tong taong to eh. Bulong pa nito. May sinasabi ka? Wala.
Ma'am, may mapapahiram po ba kayong damit sa akin? Basang-basa na po kasi kahit pangloob ko eh. Sinubukan kong suungin yung baha palabas kaso hindi na kaya. Halos lagpas tao na raw po sa dulo. Magalang na saad ni Rigel. Sa tingin ko may mga damit namang malalaki dyan si Rodolfo. Hahanapan lang kita ha. Ikaw Lyra, baka may mga natago ka dyan. Ang dami-dami mong oversized shirt. Ipahiram mo na muna kay Rigel. Sagot ni Felicidad bago sila iniwan at pumasok sa kwarto. Kailan ka aalis? Kaagad na tanong niya sa lalaki na napangisi lang. Aalis ka agad ako once na cleared na yung daan at nakontak ko na yung mga kapatid ko. For now, kailangan mo munang magtiis sa mukha ko, miss. Hindi ko isasakripisyo ang ganito kagwapo kong mukha para gumawa ng kasalanan. Hinimas pa nito ang sariling baba. Saan naman yung gwapo dyan? Wala akong makita. Wow, burn. Savage ka rin ah. Babalaan lang kita, Mr. Rigel Calisto Vitilio. Kapag may ginawa kang masama, sa isa man sa amin, hindi ka na makakalabas ng buhay sa bahay na to. Marami na akong naipadala sa ospital. Baka gusto mong mapabilang sa kanila. Hindi naman ako mahilig pumasyal sa ospital eh. Good. Ang sungit mo masyado. Kabaliktaran sa kinikwento sa akin ng mama mo kanina. Anong pakialam ko? Wala. Buti alam mo. Hintayin mong ibigay ni mama yung mga damit mo. Huwag kang gagalaw dyan. Noted, boss. Bawal huminga. Kailangan pa bang itanong yan? Bawal kumurap. Baliw. Bawal magsalita. Sira ulo ka, ewan ko sa'yo. Teka, saan ka pupunta? Ako naman yung magtatanong. Ano naman yun? Normal ba sa babae na hindi nakabra kapag nasa bahay? Nahihiyang saad pa nito nguso sa dibdib niya. Mabilis naman siyang napatakip ng kanyang dibdib. Bastos! Bakit ngayon mo lang sinabi? Napakamot na lang ng ulo si Rigel. Ngayon ko lang din nakita eh. Hindi naman ako manyak. Kita mo nga, hindi yan yung unang tinignan ko. Malay ko ba? Baka mamaya kanina ka pa nakatingin sa dibdib ko. Ngayon mo lang pinuna, ha? Ang OA ha, hindi kita type, miss. Abat, ang talas pa ng dila mo, ha? Halos umusok na ang ilong ni Lyra. Inirapan niya muna ito bago tumakbo papasok sa kwarto upang magbihis. Nang makalabas siya ay naabutan niya si Rigel na nakapagpalit na ng damit at kausap ang nakababata niyang kapatid. Nakapunta ka na ba sa Enchanted Kingdom? Dinig niyang tanong ni Liam. Yeah, nung kami palagi nagfi-field trip. How about you? Sagot ni Rigel. Tila naging close ka agad ang dalawa. Hindi pa. Hindi pumapayag si ate. Baka raw mabangga yung sinasakyang bus. Intindihin mo na lang yung ate mo. Siguradong nag-aalala lang yun sa'yo. Palagi na lang siyang ganun. Kaya walang nagtatangka sa kanyang manligaw, Kuya Rigel. Lahat kasi inaaway niya. Naku, hindi na ako magtataka. Sino bang gusto ng girlfriend na aawayin ka araw-araw, diba? Masyadong maton yung ate mo. Kailangan niya rin ng maton na lalaki na magpapalambot sa kanya. Tama ako, diba, Liam? Ginulo pa nito ang buhok ng bata. Nagngit-ngit ang ngipin ni Lyra ngunit hindi niya pa rin inistorbo ang kwentuhan ng dalawa. Bakit hindi na lang ikaw, Kuya Rigel? Total, parang mabait ka naman eh. Pwede mo bang gawing babae si ate? Natawa na lamang si Rigel. Ayokong maging battered husband, Liam. Baka mamaya. Araw-araw akong mabugbog niyan eh. Kanina nga lang halos patayin ako sa irap. Ganun po talaga si ate. Kasi hindi ka pa niya ganun kakilala. Pero kapag nakilala ka na niya, mabait naman siya. Kaunti lang. Sabay na tumawa ng malakas ang dalawa. Padabog na umeksena naman ang dalaga. Tapos na ba kayo magchismisang dalawa? Hindi niyo man nang tinulungan si mama na maghanda ng pagkain. O ikaw, Liam, huwag kang magdikit-dikit sa taong yan. Hindi naman natin yan kilala ng lubusan. Si ate naman, huwag kang makinig dyan, Kuya Rigel. May buwanang dalaw kasi yan eh. Hoy Liam, yung bibig mo ha, tampaling kita eh. Huwag mo nga awayin yung bata. Pagpigil pa ni Rigel. Narinig mo yun ate. Si Kuya Rigel na yung tagapagtanggol ko dito sa bahay. Dinilaan pa siya ni Liam bago hinatak ang binata papasok sa kusina. Narinig mo yun, gusto ko ng kapatid mo. Nakatawang habol ni Rigel bago siya iniwan. Napailing na lamang siya. Maging sa hapagkainan ay hindi natigil sa pagdadaldal si Liam kay Rigel. Anong work mo sa Maynila, kuya? Pwede ba akong sumama kapag wala ng baha? Pwede naman, kung papayag yung ate mo. Sagot ni Rigel. Hindi yan papayag. Pwede bang itanan mo na lang ako, kuya? Halos mabulunan si Lyra sa narinig. Maging si Rigel at magulang niya ay nagulat. Huy, alam mo ba yung words na sinasabi mo? Sira ulong to. Alam ko ate,
Ibig sabihin nun itakas. Narinig ko yun nung nag-usap kayo ni Kukoy sa labas eh. Sabi niya, kapag naging hadlang daw sa relasyon niyo sina Mama, itatanan ka niya papuntang Maynila. Madaldal na anito. Anong sinasabi ng kapatid mo, Lyra? Pagsingit ng ina niya. Biruan lang yun, Ma. Ang tanda-tanda na nun eh. Papatulan ko ba yun? Hindi kita pwedeng itanan, Liam. Ang ate mo pwede pa. Nakangising saad ni Rigel. Ay sige lang, Rigel. Kahit na wag ka nang magpaalam, total mabait ka namang bata. Tila tuwang-tuwang pagsaad pa ng ina niya. Wow, harap-harapan naman, Ma. Abay bakit? Mabait naman at mukhang mayaman naman itong si Rigel. Kaysa naman sa mga tambay ka mapunta. Ilang taong ka na rin, Lyra. Kailangan mo nang humanap na makakasama sa buhay. Hindi yung puro talyer yung inaatupag mo. Ma, ano ka ba? Kung makapagsalita ka parang 30 na ako ah. 21 pa lang ako. Natatawang katwiran niya. Sa ugali mo, sa tingin mo may tatagal sa'yo. Nakangising tanong ng ina niya. Napasimangot siya nang matawa ang lahat. Makatawa naman to. Pamilya ka ba namin ha? Inis na tanong niya kay Rigel. Soon. Approve na ako kina mama mo. Mas lalong lumawak ang ngisi nito. Unfortunately, hindi rin kita type kaya wag kang magpakampante. Hindi din naman kita type pa. Pero mukhang magbabago. Inis na napaiwas siya ng tingin nang maramdaman ang pamumulan ng pisngi. Hoy, kinikilig siya. Joke lang yun. Baka marupok ka ha. Ang kapal. Osa, mukhang nag-aaway na kayo. Kumain na tayo. Kumakain ka ba netong tortang talong, Rigel? Opo ma'am, favorite ko po yan eh. Pakitang tao, mapagpanggap, sinungaling. Bulong ni Lyra. Nagsiselos po yata si Lyra. Takot kang palitan kita no. Kabahan ka na. Baka mamaya ikaw na sa sala yung natutulog tapos dun ako sa kama mo. Mapang-asar na saad ni Rigel. Isip bata. Tama na nga yan, Rigel. Kahit tawagin mo na akong tita o kaya auntie ha. Masyadong formal yung ma'am. Hindi naman ako teacher. Pwede po bang mama na lang? Wow, humirit pa siya. Mama na lang po para hindi na ako mahirapang mag-adjust sa susunod kapag son-in-law niyo na po ako. Ang kapal talaga. Sino namang nagsabi sa yung papakasalan kita? Humigpit ang kapit ni Lyra sa tinidor. Sino din yung nagsabing papakasalan kita? Ha? Yun lang naman yung way para maging son-in-law ka ni Mama. Baliw. Hindi ka sure. Pwede kong pakasalan si Liam. Malakas na sagot nito sabay tawa. Nag-appear pa sila ni Liam sa kalokohan nito. Sure kang sa kalsada mo natagpuan to, Ma? Mukhang takas sa mental to eh. Mama, si Lyra oh. Tila batang pagsusumbong ni Rigel. Napasinghal na lamang si Lyra. Hindi siya makapaniwala sa ugaling meron nito. Nang matapos kumain, hinanda ni Lyra ang tutulugan ng lalaki sa sala. Good night, Lyra. Sana huwag mo kong gapangin habang sa kalagitnaan ng gabi't malamig ah. Nakangising nito habang nakatakip hanggang baba ang kumot. Asa ka, mukhang hindi ka naman masarap. Hindi ka sure. Sa aming magkakapatid, ako yung pinakamasarap. Hindi naman, mukha kang maasim. Ay wow, ang sakit mo namang magsalita. Nag-good night lang naman ako. Walang good sa night ko kasi ang pangit ng kaharap ko. Same. Ano? Biro lang. Ang ganda mo kayang lalaki. Pabirong inambahan niya ito. Napatalukbong naman ng kumot si Rigel. Good night. Huwag mo nang balaki na gumawa ng masama. Kakampi ko maging mga ipis at daga dito. Nagkunwaring humihilik ang binata. Napailing na lamang si Lyra at pumasok sa sariling kwarto. Kinabukasan, maagang umalis sa mga magulang niya upang puntahan ang talyer nila. Naiwan silang tatlo sa bahay at late na rin na nagising ang babae. Good morning. Kanina ka pa namin hinihintay ni Liam na magising. Sarap ng tulog natin ah. Mukha kaagad ni Rigel ang bumungad sa kanya. Morning. Nasaan si Liam? Nasa kwarto pa. Ayaw din bumangon kasi malamig at masarap daw matulog. Anong almusal natin? Sabi ni Mama ikaw na yung bahala eh. Pandesal. Anong palaman? Dila. Ano? Ang arte mo naman kasi. Pandesal lang yung almusal namin dito palagi. May reklamo ka. May kape din dyan kung gusto mo. Isawsaw mo na lang sa tinapay. Saan ba? Ipagtitimpla na kita ng kape. Baka mamaya kapag nagtimpla ako, lagyan mo ng lason eh. Asa ka namang ipagtitimpla kita. Napasimangot na inabot ni Rigel ang tasa ng kape matapos magtimpla. Sinilip ko si Liam. Nakatulog ulit. Mamaya na lang natin pakainin. Mukhang asarap ng tulog eh. Humihilik pa. Kumusta naman yung tulog mo? Mukhang ang aga mong nagising ah. Hindi ka sanay sa papag no? Yeah, nanibago rin yung katawan ko. How about you? Late ka talagang nagigising? Hindi.
Ayaw ko lang talaga makita yung mukha mo kaya late akong bumangon. Nakaka-touch naman yun, ang effort mo ah. Hindi na niya ito pinansin at kinuha na ang pandesal sa lamesa. Sinawsaw niya yon sa kape at isinubo. Papanoorin mo ba ako o kakain ka? Wala kaming cereals at bacon dito kung yun yung hinahanap mo. It's okay, hindi naman ako usually nag-aalmusal sa umaga eh. Magalang nitong sagot. Eme mo, baka nandidiri ka lang sabihin mo. Sanay akong kumain ng ganyan noon, Lyra. Walang kaarte-arte itong kumuha ng tinapay at sinawsaw sa kape. Napataas na lang ng kilay si Lyra nang magsunod-sunod ang pagsubo nito ng tinapay. Kapag nawala yung abs ko, ikaw yung sisisihin ko ha. Assuming wala ka nun. Hindi ka sure. Gusto mong makita? Ayoko. Baka mamaya kasing liit lang din ang pandesal na to yan eh. Ang alin? Etong abs ko? Ano bang pinag-uusapan natin? Malay ko ba kung iba yung nasa isip mo? Ang dumi naman ng isip mo. O bakit? Wala naman akong ibang iniisip pa. Tila aliw na aliw ang lalaki sa pang-aasar sa kanya. Anong sabi ni Mama about sa sasakyan mo? Wala ka bang makontak na susundo sa'yo? Pag-iba niya ng usapan. Wala raw signal eh. Nakatumba din daw yung mga poste at baka abutin pa ng ilang araw bago maayos yun. Pwede naman akong bumiyahe kaso masyado ding delikado. Baha yung kalsada sa kabilang barangay. Baka hindi ko kayanin. Dito ka na muna? Pwede naman kung matatapos yung araw na to nang hindi mo ako napapalayas. Anong sira ng sasakyan mo? Napahila na ba ni Papa sa talyer? Yeah, kumuha siya ng mga tauhan para madala doon. I'm not sure about sa sira. Basta na lang tumirik eh. Maalam ka ba sa kotse? Oo, doon ako sa talyer nagtatrabaho eh. Really? Gulat na anito. Well, bakit ba nagugulat pa ako? Kapag sinabi mong ang tomboy ka, hindi na ako magugulat eh. Hindi ako tomboy. Di okay, wala naman akong pakialam. Inis na inirapan niya ito, natawa na lamang ang lalaki sa kanya. Kailan mo gagawin yung sasakyan ko? Bukas ng umaga. Malakas pa yung ulan, masyado ka namang atat ah. Hoy, nagtatanong lang ako. Sasama ako kapag nag-ayos ka, gusto ko makita. Hindi ko naman nanakawin yung parts ng kotse mo. Wala naman akong sinabing ganun. Kahit nga baklasin mo pa lahat ayos lang sa akin. I trust you, Lyra. Hindi siya nakasagot. Pagkatapos mag-almusal, si Rigel na ang nagpresentang maghugas ng plato. Aba, marunong ka ha? Akala ko naman rich kid ka. iPad kid ganun. Natatawang punapa ni Lyra habang nakasandal sa lababo. Ikaw naman kasi, nang judge ka kaagad. Husband material kaya ako. Mayabang na saad pa nito, sabay flex ng biceps. Nakasuot lang ito ng puting sando kaya kitang-kita ang braso. Sige, kwento mo yan eh. Siyempre bida ka dyan. Ayaw maniwala kasi natatakot kang ma-fall sa akin. Asa ka. Mauna pang lumagapak yung kamao ko sa'yo kesa yung ma-fall ako sa'yo no. Ay sus, bigyan mo ko ng 1 buwan. Mapapasakin ka, Lyra. Nakangising seryosong sagot nito. 1 buwan? Walang tumatagal na bagyo ng 1 buwan, Rigel. Baka nga bukas makauwi ka na, diba? Yun ay kung uuwi ako. Anito sabay tawa ng malakas. Sira ulo ka, sisipain kita palabas kapag tumagal ka pa dito. Hindi na ako aalis, Lyra. Mukhang aampunin na ako ni mama mo eh. Sinipa ni Lyra ang paa nito. Tawang-tawa namang umiwas si Rigel. Tabi na tayo matulog mamayang gabi ah. Hindi ako makatulog kagabi, ang lamig. Baka kailangan ko lang ng yakap mo. Aray! Lyra, masakit ah. Bully. Higit pa sa batok yung matatanggap mo kapag nagbiro ka pa ng ganyan. Talaga, mamayang gabi nakayakap na ako sa'yo. Aray ko! Kapag natanggal tong ulo ko, mababalik mo ba? Hindi. Kung gusto mo tanggalin ko pa yung isang ulo mo eh. Hoy, bastos ah. Hinding-hindi ko ipapahawak sa'yo to kahit magmakaawa ka pa, Lyra. Ang kapal mo ha. Pisating ko pa yan. Pabirong tinakpan ni Rigel ang katawan. Sobrang wild mo naman. Tarantado, sampaling kita dyan eh. Malakas na tawa ang naging sagot ni Rigel. Hindi na siya nakapagpigil at namumula ang mukhang lumabas ng kusina. Nakasalubong niya ang bagong gising na si Liam. Anong nangyari sa mukha mo ate? Bakit pulang-pula yung pisngi mo? Mainit lang. Mag-almusal ka na dun. Buhay prinsipe ka ha. Good morning Kuya Rigel. Ikaw yung pinaghugas ni ate? Grabe talaga yun si ate, pati bisita pinaglilinis. Dinig niyang anito. Hayaan mo na. Kumain ka na dyan. Gusto mo ba ng gatas? Nakasandal si Lyra sa dingding habang pinapakinggan ng mga to. Kape lang Kuya Rigel, wala naman kaming gatas eh. Kaya ang liit-liit mo, dapat sa'yo gatas.
At least tuli na ako, kuya. Nice. Ilang taong ka na ulit? 11 years old, kuya. Wow. Tapos tuli ka na kaagad? Oo, kuya. May libre kasing patuli sa barangay tuwing bakasyon eh. Bakit ikaw? Hindi ka pa ba tuli, kuya? Napatakip ng bibig ang dalaga upang pigilan ang pagtawa. Huy, tuli na ako, no? Late nga lang ako nagpatuli. Talaga? Ilang taong ka na nun, kuya? 13 na. Kasabay ko yung mga kapatid ko eh. Uy, baka sinasabi mo lang yan pero talagang hindi ka nagpatuli. Parehas kayo ng ate mo, no? Napakabuli. Kahit ipakita ko pa sa'yo, tuli na ako. Nang magtanghalian, ipinagluto niya ang dalawa. Naglaga si Lyra ng talbos na isasawsaw sa bagoong, pritong talong at maliit na isda. Bakit di mo niluto yung tusino sa ref, ate? Sabi ni mama, ngayon daw kakainin yun. Nakasimangot na saad ni Liam. Huwag ka nang maarte. Ganyan naman talaga yung ulam natin palagi ah. Masungit na sagot niya habang pinagsasandok ito ng pagkain. Kain na. Kung hindi ka kumakain ng mga ganyan, lutuin ko na lang yung tusino, magsabi ka lang. Baling naman ni Lyra kay Rigel. It's okay, hindi naman ako maselan sa pagkain eh. Pinagmasdan niyang magsandok ito. Nakakamay din itong kumain. I missed eating these foods. Dito ko lang pala matitikman ulit. Talaga kuya? Di ba mayaman kayo? Paano ka nakakakain ng ganito dati? Hindi naman ako mayaman dati, Liam. Eh di mahirap lang din pala kayo dati. Wow, totoo pala yung ganun. Mahirap yung magulang mo dati tapos naging mayaman. Sana ganun din kami. Hindi naman mahirap yung parents ko. Natatawang paliwanag ni Rigel sabay sawsaw ng talbos ng bagoong. Sila mayaman tapos ikaw mahirap? Ang gulo, Kuya Rigel. Paano nangyari yun? Hindi nila ako totoong anak, Liam. Inampun lang nila ako. Sa bahay ampunan ako lumaki. Natigilan si Lyra sa narinig. Napatitig siya kay Liam na may ngiti sa muka na tila ba naging madali lang ang lahat sa lalaki nung bata pa ito. Hindi ka totoong Vitilio, kuya? Yeah, I was an orphan. Kami ng kakambal ko. Wow, nasan yung totoo mong mga magulang, kuya? Klinaro ni Lyra ang lalamunan dahilan para mapunta sa kanyang atensyon ng mga to. Magchichismisa na lang ba tayo dyan? Lumalamig din yung pagkain, oh. Mamaya na lang tayo mag-usap, Liam. Nagagalit na naman si Nanay Lyra eh. Palagi naman, kuya. Sagot ni Liam na kinatawa naman ng dalawa. Pabirong umirap si Lyra ngunit tumatak sa kanya ang katotohanang orphan ang lalaki. Pagkatapos kumain, ay sinamahan siya ni Rigel na maghatid ng pagkain sa magulang niya kahit hanggang tuhod pa ang baha sa dadaanan nila. Magtanong ka na. Kanina ka patahimik eh. Maya-maya'y pahayag ni Rigel habang nasa kalsada sila. Ganun ba ako ka-obvious? Nakangising tanong niya. Oo, natutulala ka na bigla-bigla eh. Baka mamaya bigla ka na lamang tumahol ah, kawawa naman ako. Pabiro niyang pinalo ang lalaki. Wag na, baka mamaya sabihin mo feeling close tayo. Feeling close ka naman talaga pero sasagutin ko pa rin. Pabirong tinulak ni Lyra ang lalaki. Ginantihan naman siya nito ngunit halos tumalsik siya, kaya kaagad itong napahawak. Sira ulo ka. Ikaw naman kasi. Kung makatulak ka, akala mo kaya mo ako. Eh di sana, tinansya mo lang. Bully ka talaga. Sige na, aakbayan na kita para kapag tatanga-tanga ka at nadulas, hindi ka malulunod sa baha. Ang baho mo naman, doon ka nga. Hoy, gamit ko kaya yung sabon mo? Eh di, mabantot ka rin. Hindi, wala naman akong putok. Sinundot-sundot ng lalaki ang tagiliran niya kaya panay iwas at tawa siya. Nang mapagod ay sinabunutan niya na ito. Tama na nga, hindi na tayo makakarating kina mami. Gutom na yung mga yun. Panay ka kasi harot. Wow, ako pa talaga. Doon ka nga, naamoy ko yung putok mo sa kilikili. Rigel, ano ba? Impit na saad niya nang akbayan siya nito ulit at ikulong ang mukha sa kilikili. Amuyin mo, mabango 'di ba? Ano ba? Oo na, walang yaka. Kailangan talagang ingudgud sa mukha ko. Ang kulit mo kasi. Hindi mawala-wala ang ngiti ng lalaki kahit na sumuong sila sa hanggang bewang na baha, makapunta lang sa talyer. Naabutan nila doon ang magulang ng dalaga at ang sasakyan ni Rigel. My baby Sky, how are you bro? Pagkausap ni Rigel sa kotse niya. Magulat ka kapag sumagot yan. Hindi na ako magugulat. Unggoy nga nakakausap ko eh. Umambas ang babatukan nito ngunit kaagad itong nagtago sa likod ng mama niya. Mama oh, kanina pa ako inaaway niyan, bully masyado. Lyra, sinabi ko nang maging mabait ka sa bisita natin, di ba? Oo nga pala, Rigel. Grabe pala yung halaga nitong kotse mo, no?
Mukhang sa kabilang bayan pa makakahanap ng parts. Si Lyra na yung dadayo doon kapag humupa na yung baha. Kung gusto mo naman ay magpadala ka ng tauhan para dalhin sa Maynila itong kotse. Si Lyra yung gusto kong gumawa ng kotse ko, Mama. Gusto ko siyang makitang nahihirapan eh. Hindi mo makikitang nahihirapan yan sa pagkukumpuni dahil hilig niya yan nung bata pa siya. Natatawang sagot ng mama niya. Attitude talaga, itulak kita sa baha eh. Mama, tingnan mo, ang pangit ng ugali, kasing pangit ng mukha niya. Matapos noon ay naglakad na sila pabalik. Panay pa rin ang pangungulit nito nang walang katapusan. Kinagabihan, muli niya itong pinaglatag ng mahihigaan ngunit hindi siya kaagad umalis at umupo sa sofa. Ilang taong ka nang makaalis ka sa ampunan? Walang tingin ang tanong niya. Nakahiga na ang lalaki at nakalagay na ang ulo nito sa dalawang palad. 5 years old kami noon. Masyado pa kaming bata pero tanda ko naman yung ibang experiences ko doon. Madalas, namamalimos kami para may pangkain. Nagbebenta ng sampagita, nagtatahi ng sako, at tumutulong sa palengke. Hindi naman kasi sapat yung donation sa bahay ampunan eh. Yung malaking part, ibinubulsa pa. Pagkwento pa nito habang nakatitig sa kisame. 5 years old? Nagtatrabaho ka na nun? Yeah, hindi ba halata? Sa bagay, sa gwapo kong to. Mukhang hindi pinatapak sa lupa simula nung bata ako. Paano mo naman nakilala yung pamilyang umampon sa'yo? Doon mismo sa simbahan, kung saan kami nagtitinda ng sampagita. Nakilala ko si Kuya Aris, tsaka si Kuya Cyrus nung binentahan ko sila ng bulaklak. Tapos ayun, ayaw kong pauwiin ni Kuya Aris. Pinipilit niya na isama ako pauwi. Eh hindi naman pwede yun, kaya iyak siya ng iyak nung umuwi sila. Kinabukasan, nalaman ko na lang na balak akong ampunin ng parents niya. Sinama rin si Apollo, yung kakambal ko. Tinrato ka naman nila ng maayos? Yeah, may kung anong kinang sa mga mata na sumagot ito. Sina mom and dad, tinrato nila kaming tunay na anak. Naging favorite nga nila si Apollo eh. Tapos siya yung parang bunso sa pamilya, kasi ako naman yung mas matanda sa kanya. Mukhang naging masaya ka sa kanila. Ang ganda ng ngiti mo habang kinukwento sila eh. Yeah, I miss them, Lyra. Baka bukas, magawa na ng paraan yung pag-uwi mo. I miss them, but I don't think I can leave this place. Ha? Nakangiting dinungaw siya ng lalaki. Gusto mong sumama sa akin? Ano? Ayoko nga. Ayoko sa Maynila. Masyadong magulo. Ipapakilala kita sa family ko. Magugustuhan ka nila, promise. Bahala ka. Hindi ako sasama sa'yo. Kakausapin ko si mama. Subukan mo lang. Aalis ka talaga dito nang may black eye sa mata. Natatawang tumagilid ito at tinitigan siya. Magtrabaho ka sa akin, Lyra. Ano ba yung mga sinasabi mo? Hindi ako nakagraduate. Hindi ako pasok sa qualifications ng company mo. Hindi naman kailangan nakagraduate eh. Yang gandang yan, pasok na kaagad kahit walang interview. Namumulang napairap sa at binato sa lalaki ang unan. Bahala ka, matutulog na ako. Kinikilig siya oh, namumula yung pisngi. Akalain mo may babaeng side ka rin pala kahit tomboy ka, Lyra. Hindi nga ako tomboy. Aray, Lyra ang wild. Paano yung tawa nito habang pabirong pinagsisipa ito ni Lyra? Wala akong good night kiss. Halikan mo yung kamao ko. Anya sabay taas ng gitna niyang daliri. Muli itong natawa kaya iiling-iling siyang pumasok sa kwarto. Kinabukasan, sabay silang pumunta sa talyer. Panay naman ang puna ni Rigel sa suot niya habang naglalakad sila. Siguro kinuha mo lahat ng damit ng papa mo, no? At saka bakit ganyan kaikli yung shorts mo? Naubusan ba ng tela? Kawawa ka naman. Pilit na hinatak pa ni Rigel ang damit niya pababa. Naririndi na ako sa'yo ha. Pwede bang tumahimik ka? Mga lumang damit to ni papa. Magdudumi lang naman ako sa talyer, anong gusto mo? Nakagaon pa ako habang nag-aayos. Tangik ka rin eh, sarap mong batukan. Kapag bumalik ako sa Maynila, padadalhan kita ng mga damit. May shortage siguro sa tela kaya ganyan. Baliw, insecure ka lang siguro sa legs ko eh. Natatawang saad niya. OMG, paano mo nalaman girl? That's my dream legs, Barbie legs oh. Napatawa na lang siya ng malakas ng umaktong babae ito. Mabilis na tinignan ni Lyra ang sasakyan ng lalaki nang makarating sila sa talyer. Hindi ko maaayos to. Wala kaming mga materyales na ganito. Kailangan mong ipahatak to para madala sa Maynila. Yung ibang problema kaya ko namang ayusin. Talaga? Oo, madali lang yun. Kahit yung problema ko sa puso ko, pangungulila, pagkalugmok, lungkot.
Wala nang pag-asa yan, magpalit ka na lang ng puso. Tapos, puso mo yung ipapalit, no? Tabi nga, humupa na rin yung baha sa kabilang barangay. Pwede nang dumaan yung mga sasakyan. Hindi ka pa uuwi. I talk to your mother bago ka magising. Rigel, nagbabantang boses ni Lyra. Anong sinabi mo? Nakasukong itinaas ni Rigel ang kamay. Nagtanong about sa trabaho ko sa Maynila eh. Gusto niyang bigyan kita ng trabaho para doon ka na rin sa Maynila. Anong sinabi mo? Company owner ako. Hindi ko naman kayang magsinungaling sa mama mo. Ewan ko sa inyong dalawa. Bakit ba pinagpipilitan niyo ako sa Maynila? Para sa talyer naman talaga ako. Try mo lang naman. Malay mo magustuhan mo yung buhay mo dun. Lalo na't nandoon ako. Mahirap yan. Ayoko sa iyo eh. Nakangiwing kinalikot niya ang isang motor. Buong oras ay pinanood lang siya ng lalaki at madalas na inaasar lang siya. Madilim na nang umuwi sila at tumambad sa kanila ang mga lalaking tauhan na pinadala ng mga kapatid ni Rigel. Sir Rigel, pasensya na dahil ngayon lang kami. Nahirapan kaming humanap ng mabababaan eh. Binaha kasi yung kalahati ng lalawigang to. Pinapasundo ka na rin ni Sir Aris. Nag-aalala na ho yung buong pamilya nyo. Dinig ni Lyra na sabi ng lalaking nakaitim. Mga tauhan yata ng kapatid niya, anak. Trinak daw yung cellphone sa kasasakyan ni Rigel eh. Uuwi na kaya siya? Bulong ng ina niya. Uuwi na yan, ma. Ipagbalot na lang natin ang hapunan para hindi siya magutom sa biyahe. Hindi maintindihan ni Lyra kung bakit nakaramdam siya ng lungkot habang pinapanood ang lalaki na makipag-usap sa mga tauhan. O sige, dyan muna kayo ha. Ipagbalot ko kayong dalawa. Anong kaming dalawa? Nakaimpake na rin yung mga gamit mo, nak. Sabi niya, bibigyan kanya ng trabaho, kapalit ng pagtulong natin sa kanya. Mama? Tumaas ang boses niya. Wow, pinag-impake mo pa ako. Tumulong din ako, ate. Tila proud pa na pagsingit ni Liam. Umusok ang ilong ng dalaga. Sinamaan niya ng tingin si Rigel na nakangiting kumakaway sa kanya. Siro ulo talaga tong tao na to. Mag-ingat ka sa Maynila ha. Sabi ni Rigel, iuwi ka naman daw niya at least twice a month. Huwag mo na siyang bigyan ng problema dahil tinutulungan niya rin tayo. Ma, hindi naman natin kilala ng lubusan yan eh. Bakit parang binibenta niyo ako sa taong yan? Ano ka ba, anak? Ikaw lang naman yata ang hindi nakakakilala dyan eh. Nagmula si Rigel sa mayamang pamilya. Pagmamay-ari ng mga Vitilio ang kalahati ng lupa dito sa atin at talagang successful silang magkakapatid kasi sobra silang mabait. Parang hindi naman. Nakangiwing anya. Maya-maya'y lumapit si Rigel sa kanila. Malaki ang ngiti nito sa muka. Ano, tara na? Nakaredy na yung chopper. Huwag mo akong ngitian ng ganyan, babasagin ko yung mukha mo. Nasabi na sa'yo ni Mama. Bigyan niyo ako ng time para magpalit ng damit. Grabing buhay naman to, parang hindi ako nagmamay-ari. Halos hindi ka naman binibenta sa akin. Shut up! Dinig mo yun, Ma. Wala pa sa Maynila, nag-i-English na. Pagbalik yan, may British accent na yan. Dinig niyang sabi ni Rigel sabay tawa ng malakas. Hindi nagtagal ay bumiyahe na sila papunta sa kinaroroonan ng chopper. Ilang bilin din ang iniwan sa kanya ng mga magulang bago sila makaalis. Nakapikit si Lyra habang hinihintay ang pag-take off ng chopper. Are you okay? Open your eyes, Lyra. I'm just here. Dinig ni Lyra ang saad ni Rigel sa aviation headset. Nakatulong yon upang mas lalo silang magkarinigan dahil sa ingay ng LSE. First time ko to, hindi ko naman alam na private chopper ang una kong masasakyan. Nakapikit na anya. Ramdam niya ang paghawak ni Rigel sa kamay niya. Mas lalo yung humigpit nang magsimula na silang umangat. Breathe. Paano mo ma-enjoy kung nakapikit ka lang dyan? Enjoy the view, Lyra. Sira ka ba? Baha yung kalahati ng bayan natin, anong maganda sa view? Napatawa naman si Rigel. Yung sky na lang yung i-appreciate mo. Lagi kang may baon na pambara eh. Dinilat ni Lyra ang isang mata. Kita niya ang nakangising mukha nito. Kung natatakot ka pa rin, mag-focus ka na lang sa mukha ko. Kakalma ka niyan, promise. Mas lalo akong kinakabahan na makita ko yung mukha mo, Rigel. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Wow, iba na yan ah. Napabitaw siya nang mapagtanto ang sinabi. Tuluyan niyang idinilat ang mata at tinignan ang baba. Hindi naman tayo mamamatay kapag nahulog tayo, no? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hawakan mo na lang yung kamay ko para hindi ka kabahan. Ayoko, pasmado ka eh. Napasma lang ako kasi kinakabahan ako, Lyra. Kita mo, isa ka rin pala sa kinakabahan kung makapang-asar ka sa akin. Hindi naman ako kinakabahan na lumilipad tayo ngayon eh. Oh, bakit naman? Natatakot ka kasi baka itulak kita?
Kahit gaano ko kaasar sa mukha mo, hindi ko naman kayang gawin yun, no? Hindi naman yun eh. Ang lapit natin sa isa't isa oh. Wala akong choice kapag bigla mo na lamang akong sinakmal. Grabe ang vulnerability ko ngayon. Baka abusuhin mo. Natatawang pinalo niya ito. Ang kapal talaga ng mukha mo. Baka ikaw yung may balak sa akin kaya dinala mo ako dito eh. Huwag mo nang itatanggi, Lyra. Alam ko namang unang araw pa lang may pagnanasa ka na sa akin. Buong biyahe ay panay pang-aasar ang ginawa ni Rigel sa kanya upang malihis ang atensyon niya sa katotohanang nasa himpapawid sila. Nang makarating sa Manila, panay naman ang turo ni Rigel sa mga infrastruktura. That building is mine. Diyan kita balak ipasok para nababantayan kita palagi. Ang laki naman yan. Yung company mo is nasa iisang floor lang o yung buong building talaga na yan? The whole building is my company, Lyra. Wow! Jackpot ka talaga! In love ka na sa akin yan. Hindi. Pero parang gusto kitang maging sugar daddy. Nakangising pang-aasar niya. Doon sila sa mismong rooftop ng building nito naglanding. Nakangiti na si Lyra nang makababa sila sa chopper. Hindi naman pala nakakatakot sumakay dyan. Yan ulit yung gamitin natin pag umuwi tayo ka na mama ha. Sure, 1.5 lang yung bayad. Napasimangot naman siya. Wag na, magkukommute na lang ako. Umirap siya at nagpauna papasok sa building. Ano ba? Ano ba, Rigel, ang asin mo? Parang kanina halos nakayakap ka na sa akin ah. Ngayon inakbayan lang kita, ang arte mo na. Huwag kang pakipot. Ah! Ayan, deserve. Tawang-tawa na tumakbo palayo ang dalaga pagkatapos itong sikuhin. Sa mismong mansyon ni Rigel inuwi ang dalaga. Tabi na ang kwarto nito sa binigay na kwarto sa dalaga. Katukin mo lang ako sa kabilang kwarto kapag may kailangan ka. Katok lang ha. Baka mamaya bigla mo akong gapangin. Biro pa ni Rigel kahit na baka sa mukha nito ang pagod. Ang kapal. Ipis lang yung gustong gapangin ka, no? Pairap na sagot niya. Ipapakyat ko na lang yung dinner mo. Baka hindi na rin kasi ako makakain eh. Bukas na lang tayong umaga sabay kumain. Sana hindi mo ako mamiss. Wag na. Diretso tulog na rin ako eh. Inaantok na talaga ako kanina pa. Okay, if that's what you want. Call me if you need something, okay? Isasara na sana ni Rigel ang pinto nang tawagin siya ni Lyra. Dis mo na ako kaagad. Hindi. Salamat. Hindi ko alam kung bakit mo ako pinagkatiwalaan ng ganito. Kaya salamat. Napaiwas siya ng tingin nang maramdaman ng malamig na titig nito. You're welcome. Kahit naman mukha kang kawatan. Katiwa-tiwala ka naman para sa akin. Aray! Compliment naman kasi yun. Tawang-tawang hinagis ulit ni Lyra ang unan sa lalaki. Labas na. Magpahinga ka na rin. Good night. Next time, may good night kiss na dapat ah. Asa ka. Baka bangungutin lang ako sa'yo. Hindi ka sure. Baka mamaya mag-wet dreams ka na niyan. Mabilis na tumakbo palabas si Rigel bago pa muling mabato ng unan. Nakangising ibinagsak ni Lyra ang katawan sa kama. Pagod at puno ng pag-aalala sa mangyayari sa kanya sa susunod na araw. Kinabukasan, maaga silang nagising at sabay na nag-breakfast. Dumiretso muna si Rigel sa mansyon ng magulang nito at walang nagawa si Lyra kundi magpakita din dahil mapilit ang lalaki. Good morning po, ma'am. Lyra Rivasco po. Nahihiyang pakilala niya. Hello, Lyra. Ang ganda mo namang dalaga. Ikaw raw at yung pamilya mo yung tumulong sa anak ko? Thank you so much, Iha. Alalang-alala talaga kaming lahat sa kanya. Akala ko na paano na. Sinabi na kasing magdala ng driver eh. Pero mag-isang umalis. Mabuti at nasa mabuting kamay siya napunta. Nakangiti at mahabang pahayag ni Aria Vitilio, ang ina nito. Sina mama po yung nag-uwi sa kanya sa bahay. Actually po, hindi ko po gustong patuloyin siya kasi hindi naman namin kilala eh. Pero napatunayan naman niyang mabait po siya. Nahihiyang pag-amin niya. Ginulo ni Aria ang buhok ni Rigel na nakatitig lang sa kanya. Mabait talagang batang ito. May pagkamatigas lang yung ulo pero palaging maaasahan. Tama yan, Mom. Pabanguhin mo lang yung pangalan ko. Nakangising bulong ni Rigel. Dumaan ka sa mga kuya mo pagkatapos magtrabaho ha. Lahat sila'y panay yung tawag sa akin kahapon dahil hindi ka naman daw sumasagot. Si Aris parang magagalit na dahil hindi ka raw nagpaparamdam. I'll talk to them later, Mommy. Hayaan mo lang si Kuya Aris. Hihintayin ko na umiyak siya bago ako mag-reply. Ouch! Mommy, parehas kayo ni Lyra. Ang bigat ng kamay. Napalabi si Lyra matapos itong batukan ng ina. Huwag mo akong dramahan ng ganyan, Rigel Calisto. May kasalanan ka pa sa akin. Mag-reply ka rin kay dad mo, okay? Baka mamaya magtampo na rin yun. Yes, Mom. Magra-reply na rin ako after this. I love you. I love you too, son. Mag-ingat kayo, ha?
Lyra, we'll talk again soon, alright? Napatango siya kahit hindi niya alam ang magiging dahilan ng muling pagtatagpo nila. Nang makarating sa opisina, itinwar kaagad siya ng lalaki. This is Gwen, my secretary. Kapag wala ako, sa kanya ka magsasabi ng mga kailangan mo. Most probably, nasa meetings or site visits lang naman ako eh. Paliwanag ni Rigel. Pakiramdam ni Lyra ay nanliit siya nang makita ang maayos na pananamit ng sekretarya nito. Hi, Miss Gwen. I'm Lyra Rivasco. Nice to meet you, ma'am. Ako na po yung magdadala sa kanya sa department, sir. I'll introduce her to her team. Magalang na saad ni Gwen. No need. Isi-supervise ko na muna siya for 3 days. Kailangan niya ng masinsinang training since iba yung field niya before this. Tumangulang ang babae. Nakasimangot na sumama si Lyra sa loob ng opisina ng lalaki. Bakit ganyan yung mukha mo? Natatawang tanong nito. Hindi mo ba nakikita yung itsura ko? Sabay turo niya sa katawan. Siyempre nakikita ko. Hindi naman ako bulag, Lyra. So anong nakikita mo? Perfect body. Bukod doon, nice clothes. Yung totoo! I see a perfect lady, Lyra. Ano bang gusto mong makita ko bukod doon? Inis na nag-iwas ng tingin si Lyra nang mag-init ang pisngi niya. Bulag ka nga kung ganun. Ang layo-layo ng damit ko sa dabit ng mga empleyado mo dito. T-shirt at saka jeans. Samantalang sila, blouse and skirts. Corporate attire talaga. Hindi ako fit dito, Rigel. Sa tingin ko, dapat mo na akong ibalik sa amin. Doon na lang ako sa talyer. Mas ma-enjoy ko pa lahat ng ginagawa ko doon. Unti-unting naglakad palapit sa kanya ang lalaki. Napaatras naman siya sa lamesa nito. Sinong nagsabing hindi ka fit dito? Just because of your clothes, Lyra. Ako, bingi ka ba? I hate it na ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Dinala kita dito dahil may nakita akong potential sa'yo, okay? So don't belittle yourself. Don't be too harsh. Napairap siya. Sige na, kanina mo pa ako kino-compliment eh. Baka sumabog na yung ulo ko sa sobrang laki nito. Umawang ang labi niya nang irapan din siya ni Rigel. Ikaw lang naman itong maliit yung tingin sa sarili. Pinisil ni Rigel ang magkabilang pisngi niya. Itatak mo sa utak mo na hindi ka ganun kababa, okay? Prove yourself to me. Oo na, ang sakit bitaw na nga. Ang cute-cute mo. By the way, kakabanyo ko lang. Hindi ako naghugas ng kamay. Sa laula ka, bigyan mo na nga ako ng gagawin. Ayoko nang makita yung mukha mo. You work at Sales and Marketing Department. Anong gagawin ko dun? You will handle promotions and selling of our products. In terms of promotions, kayo din yung magmamanage ng advertising, which is vital role in our company. Wow! From talyer girl to office girl, real quick. You don't like it? Pwede naman kitang ilipat sa ibang department. No need. Nag-alala lang ako dahil baka pag-isipan ako ng masama ng mga empleyado mo. I mean, hindi naman ako nakapagtapos. Tapos dito ako magtatrabaho sa Rare Gemstone Mining and Design Company mo. Hindi ba unfair yun sa kanila? Ginulo ni Rigel ang buhok niya kaya nakasimangot niyang inayos yun. Hindi naman lahat ng empleyado ko ay nakapagtapos. Hindi rin ganun kataas yung qualifications ko, okay? Basta may skills, eye for success and vision. Tanggap ka na. Though I require diplomas for higher positions. Kaya kailangan mo mag-aral kung gusto mong maging director or CEO. Hindi naman ako interesado. Mas gusto ko pang magkumpuni ng sasakyan kaysa mabulok sa opisina. Trust me, magugustuhan mo din dito. Lalo na kapag nandito ako. Isa pang factor yan kung bakit ayaw ko. Ayaw kong makita yung mukha mo. Nakangising inakbayan siya nito at naglakad sila palabas ng office. I'll introduce you to your team. Magpakabait ka, anak, ha? Yes, Daddy. Kita ni Lyra ang pamumula ng tenga nito kaya natawa siya. Hindi naging madali ang unang araw ni Lyra dahil ramdam niya ang pamamata ng mga empleyado na lalaki sa kanya. Dumagdag pa na wala siyang experience sa office work, kaya halos maputol ang PC ng pasensya ng lalaki kakaturo sa kanya. Gayunpaman, pinagtiyagaan siya nito. At pangatlong araw na niya ngayon sa opisina. Kasalukuyan siyang nasa banyo matapos ang ilang revisions na pinagawa sa kanya ni Rigel ngayong araw. Alam mo, hindi ko alam kung anong nakita ni Sir Rigel sa babaeng yun para pagtiyagaan niya ng ganun. Napakabobo, masking paggamit ng computer hindi alam. Saang bundok kaya napulot ni Sir yun? Dinig ni Lyra na saad ng isang babae. Nasa loob siya ng cubicle kaya hindi siya nakikita ng mga to. For sure, katawan lang niya ang habol ni Sir. Mukhang probinsyano eh. At saka dikit din ang dikit yung babaeng yun sa kanya. Halatang pineperahan lang siya. Sagot ng kasama nito. Yeah, right. Akala mo kagandahan. Pangit na, bobo pa. Tanungin mo ng math equation yan, hindi makakasagot. Nagngit-ngit ang ngipin ni Lyra.
Nakasandal siya sa pinto habang pinapakinggan ng mga to. Ano nga ulit ang pangalan ng babaeng yun? Lyra Rivasco? Ang ganda ng pangalan. Sayang siya. Ang baba niyang babae. Girl, sino ba naman kasing hindi susunggaban ng opportunity kapag natipuhan ka ng isang bilyonaryo? Ano kayang ginawa niya para hayaan siya ni Sir na dikit-dikitan ng ganun, no? Ano pa ba? Di niluhuran. Nito sabay tawa ng malakas na sinabayan ng kaibigan. Doon na lumabas si Lyra at padabog na sinarado ang cubicle. Natatawang tinignan siya ng dalawang babaeng empleyado. Ano ulit yon? Matigas na tanong niya sabay lapit sa pinto at nilak yun. Pakiulit lahat ng sinabi niyo. Hindi ko kasi masyadong narinig lahat eh. Baka pwedeng sabihin niyo ngayon sa harapan ko. Ano bang sinasabi mo? Alis nga dyan! Lalabas kami! Sigaw ng babaeng kulay tambo ang buhok. Teka, kinakausap ko pa kayo eh. Turo niya naman sa babaeng halos nakailang patong ng makeup sa mukha. Gusto kong ulitin mo yung sinabi mo kanina. Sino ka ba para utusan ako ha? Matapang na saad pa nito. Fine. Ayaw niyong ulitin? Anong gusto niyong marinig sa akin? As if naman gusto ka naming mapakinggan. Alis nga, lalabas na kami. Ano ba? Huwag kang humarang sa pinto. Teka sabi, hindi ka ba marunong makaintindi? Tinulak niya ang babae pabalik. Isang beses ko lang tong uulitin at gusto kong ipasok niyo sa maliit niyong kokote ang lahat ng sasabihin ko maliwanag. Wala kaming relasyon ni Rigel. Hindi niya ako gusto. At mas talong hindi siya interesado sa akin. Tell it to the cows. Shut up. Babaeng walis tambo yung buhok. Hindi pa ako tapos magsalita, diba? Galit na talagang anya. Hindi ako katulad niyo. Hindi ko kayang luhuran ng isang lalaki para makuha sila. Kaya wag niyo akong ikukumpara sa sarili niyo. Masyado ka namang defensive. Baka kasi totoo naman. Bakit? Insecure ka? Dahil wala sa iyong atensyon ng boss mo? So, totoo nga. Inaamin mong inaakit mo si Sir Rigel. Malandi ka talaga. Mabilis na humawak si Lyra sa leeg ng babae at sinandal ito sa pader. Hindi ko ugaling mangakit, miss. Pero, ugali kong manakit. Gusto mong maranasan? Bitawan mo siya. Isusumbong kita kay Sir Rigel. Dito ka lang, di pa ako tapos eh. Mabilis niyang hinatak pabalik ang babae at tinulak sa dulo ng banyo. Hindi ko ugaling linisin ang pangalan ko. Pero isang beses pa na dumihan niyo yung pangalan ni Rigel, sa hospital kayo aabutin. Naiintindihan niyo? Hindi sumagot ang mga to. Napairap lang na nag-iwas ng tingin. Hindi na siguro kinaya ng mahihinan yung utak eh. Sige, bibigyan ko kayo ng oras para makapag-isip-isip. Mabilis na lumabas ng banyo si Lyra at nilock ang dalawa. Nagngit-ngit ang ngipin niya sa galit. Mabilis niyang kinuha ang mga gamit at umuwi nang hindi nagpapaalam kay Rigel. Kaya kinagabihan, galit na mukha ng lalaki ang sumalubong sa kanya. What did you do? Nakalabas na ba sila? Tila bored na tanong niya habang naghahain ng pagkain para sa lalaki. My God, Lyra, pwede ka nilang idemanda sa ginawa mo. Ba't mo ginawa yun? Tila problemadong anito. Di idemanda nila ako. Hinawakan ni Rigel ang magkabilang braso niya at siniyasat yun. Sinaktan ka ba nila? May ginawa ba silang masama sa'yo? Paano kung oo? Then I will punish them. Kitang-kita sa mga mata ng lalaki ang matinding galit. Sinabi nilang malandi daw ako. Pera lang daw yung habol ko sa'yo. At niluhuran lang daw kita kaya pinasok mo ako sa company mo. Pigil ang luha at madiing sabi ni Lyra. What? Matigas na tanong nito. Yun lahat ng sinabi nila sa akin. Wala naman akong pakialam sa image ko eh. Pero yung ididikit nila yung mga ganong salita sa pangalan ko, wala na, sumabog na ako. Hindi nila alam na hindi ka ganong tao, Rigel. Kung makapagsalita sila parang kilalang-kilala ka na talaga nila. Hindi ko naman intensyon na ikulong sila dun eh. Galit na galit lang talaga ako. Don't be sorry, Lyra. They deserve it. Ano? Sino sila para sabihin yun sa'yo? They don't even know you, Lyra. Wala silang karapatan na gawin yun. Tomorrow, I'll make sure na matatanggal sila. Hindi mo na kailangan makita pa sila dun. Hindi na. Umiwas siya sa lalaki at pinagpatuloy ang ginagawa. Uuwi na rin ako. Hindi para sa akin ang trabaho sa opisina, Rigel. Hindi ako masaya. Ayokong pilitin yung sarili ko na gawin yung bagay na hindi ko gusto, Rigel. So, you will leave now? Bulong ng lalaki na kinatigil niya. Para namang ilang buwan na tayong magkasama. Pilit ang tawang anya ngunit natunaw ang ngiti niya nang makitang seryoso ang lalaki. Babalik na yung buhay natin sa dati. Buhay ko na walang ikaw. At buhay mo na walang ako. I don't even like to live like that again, Lyra.
Anong gusto mong gawin ko? Stay here. Ililipat kita sa ibang business na hawak ng family ko, na related sa gusto mo. Sa automotive parts manufacturer. You want that? Nagmamakaawang mata ni Rigel na hawakan nito ang kamay niya. Please stay. I need you here, Lyra. Fine. Pero in multiple conditions. Isa lang yun ah. Abuso naman, Lyra. Wala pa nga nagrereklamo ka ni. Sige na, makikinig ako. What is it? Napakagat ng labi si Lyra nang humawak pa si Rigel sa magkabilang bewang niya habang hinihintay siyang magsalita. First, once na matanggap ko na yung first paycheck ko, magmo-move out na ako. Maghahanap ako ng mauupahan dito sa Maynila. Kailangan kong gawin yon dahil boss kita, Rigel. Pero ang laki-laki ng bahay ko, Lyra. Oo nga. Wala naman akong sinabing maliit. Ang sabi ko kailangan ko lang umalis. Nahihirapan ka ng pigilan yung sarili mo, no? Naaakit ka na sa akin. Asa ka? Fine. Maghanap ka ng mauupahan, diba? From now on, pinapaupahan ko na yung kwarto sa itaas. Seryoso kasi ako. Seryoso din ako. I'll talk to Gwen tomorrow about the contract. Dito ka mangungupahan, okay? Baliw. Inis na Anya sabay iwas ng tingin. Padaliin mo na lang lahat sa akin, okay? Ginagawa ko naman to para sa atin eh. You're obviously making way out of my life. Bakit? Kapag ba umalis ako dito, hindi mo na ako guguluhin ulit. Is that what you want? Hindi siya nakasagot. I don't want that, Lyra. Paano kapag oo? Lalayuan mo na ba ako? Of course not. Sarkastiko at natatawang sagot nito sabay tingin sa kanya ng seryoso. Napakilala na kita kay mommy ko, Lyra. I'm not letting you go. Ako din. Ulitin mo nga. Doon natunaw ang ngiti niya. Ayoko na nga. Ang corny mong kiligin. Natatawang yumakap si Rigel sa likod ni Lyra. Let me prove myself, okay? Bahala ka. Ginusto mo yan eh. You're allowing me to court you? Kung yan yung gusto mo. Hindi mo ba gusto? Mas gusto kitang maging sugar daddy eh. Biro niya pa. Magiging daddy na lang ng anak mo, pwede pa. Hindi matunaw ang ngiti ni Lyra sa labi ng araw na yon. Kinabukasan naman ay kaagad siyang dinala ng lalaki sa mall upang i-introduce sa magiging bago niyang trabaho, and this time, sa automotive parts manufacturer. What do you think? Gusto mo bang magtrabaho dito? Tanong ni Rigel matapos siyang ilibot. Pwede na, hindi naman masyadong malayo sa ginagawa ko nun. Ma-enjoy ko dito. Nakangising sagot niya. Sabihin mo sa akin kapag binubuli ka nila dito ah. Hindi kita mababantayan palagi. Ano ako, Kinder? Sa tingin ko sila yung unang magsusumbong sa'yo eh, sa ugali kong to. Sa bagay, masyado kang palaaway. Aray! May sinasabi ka? Wala po, boss. I'll keep my mouth shut na lang. Good. Wala ka bang trabaho ngayon? Sige na, pwede mo na akong iwan dito. Are you sure? Baka gusto mong samahan kita buong araw. Pwede ko namang ibakante yung oras ko. Ang klingi mo na ngayon masyado ah. Nakangising inayos ni Lyra ang nagusot na damit nito at tinapik ang lalaki sa dibdib. Sige na, alis na. Kaya ko na to. Tatawagan kita kapag nagka-problema. Hindi mo naman ako sinasabihan eh. Umuuwi ka kaagad. Iba kasi yun. This time, magsasabi na ako, promise. Promise mo mukha mo. Tama na kakalande, back to work. Sabay tayong mag-lunch ha. Wag na, babiyahe ka pa eh. Lyra. Oo na, alis. Para ka namang sawa na sa mukha ko eh. Buti alam mo, nakatawang saad niya na lalong kinasimangot nito. Biro lang, I'll see you later, okay? Tumingkayad ang lalaki upang halikan si Rigel sa pisngi. Bye, mag-ingat ka sa biyahe. Yeah, I love you. Nakangisi na saad din ito. Iiling-iling na pinanood ni Lyra na maglakad paalis ang lalaki. Naging magaan ang trabaho ngayon ni Lyra kumpara dati. Dahil na rin sa mga kasama niya sa trabaho na inaalalayan siya kahit nang iba doon ay lalaki pa. Kasalukuyan silang nasa restaurant ni Rigel ngayon matapos ang mahabang araw. Mom called earlier. Pinapapunta tayo sa bahay. Gusto mo bang sumama? Uuwi rin kasi si Dad eh. Napalunok siya nang marinig ang sinabi nito. Bukas na kaagad? Namumutlang Anya. Yeah. Pwede mo namang sabihin na masama yung pakiramdam mo bukas kung hindi ka comfortable na magpakita sa kanila. Anong sasabihin ko sa kanila? Wala ka namang kailangang sabihin. Paano kapag tinanong nila kung ano tayong dalawa? Eh di sabihin mo na manliligaw mo ko. Alam naman nila yun eh. Though ako lang yata yung pupunta doon na nililigawan yung dala. Lahat sila sinagot na yate. Tumawa ito ngunit ramdam ni Lyra ang panghihinayang ng lalaki. Talaga? Lahat ng mga kuya mo may mga kasintahan na? Yeah, though I understand. Halos 3 months pa lang naman kitang nililigawan eh. I can wait, Lyra. Sure ka?
Kahit 10 years pa yung abutin? That's hard, but I can wait. Worth it ka naman eh. Napangisi si Lyra. Kahit nang makarating sila sa apartment na tinutuluyan niya, ay hindi mawala ang kurba ng ngiti sa kanyang labi. Bakit parang tuwang-tuwa ka? Nilalandi ka naman ba ng manager sa trabaho? Punot noong tanong ni Rigel matapos siyang pagbuksan ng pinto. Hindi na, no? Sinabihan ko na rin siya na lumayo, kesa naman araw-araw ka nakasimangot na nagsusundo sa akin. Kaagad naman nasagot niya. Bakit kanina ka pa nakangiti? May iniisip kasi ako. Kapag hindi ako yan, huwag ka nalang mag-isip, Lyra. Baliw, pumasok nga muna tayo sa loob. Baka mamaya pinapanood na tayo sa mga bintana nila oh. Hayaan mo sila. Dito lang ako, Lyra. Susundin ko pa rin yung usapan natin kahit na mamatay na ako sa sobrang miss sa'yo pagkatapos mong umalis sa bahay. Ang OA mo. Talaga? Kasi ako lang naman yung nakakaramdam nun. Hindi ka sure. Natatawang saad niya. Eto na nga. May iniisip pa kasi kako kanina eh. What is it? Nakangiting tinitigan ni Lyra ang maamong mukha ni Rigel. Nakasandal ito sa harap ng sasakyan habang nakabukas ang ilaw kaya angat na angat ang itsura ng lalaki. Paano kapag hindi ako sumama sa'yo bukas bilang nililigawan mo? Bakit? Tila nanghihinang tanong pa nito. Pinapatigil mo na ba akong manligaw? Oo. Over na ba yung pagsaselos ko, Lyra? Anong nagawa kong mali? Tell me please. Wala ka namang nagawang mali. Pinapatigil lang talaga kitang manligaw. I don't understand, Lyra. Bakit? Nagulat siya nang makita ang pagguhit ng luha sa mga mata nito. Magbigay ka pa ng rules, susundin ko. Hindi mo ako gustong makasabay mag-lunch dahil nairita ka sa kakulitan ko. Then I will stop coming. You don't want me to pick you up? Then I'll stop. Tell me what you want me to do, Lyra. Kasi ayokong tumigil. Nanginginig ang kamay na hinaplos ni Lyra ang magkabilang pisngi nito. Pinapatigil na kitang manligaw dahil gusto kong magbago yung estado mo sa buhay ko, Rigel. Hindi para alisin ka sa buhay ko at palayuin. I want you to be mine, Rigel. Gusto ko na rin na magkaroon ka ng karapatan sa akin para hindi ka na nag-aalala na baka maagaw ako ng iba. Nakangiting hinaplos ni Rigel ang kamay niyang nasa pisngi nito. Gusto kong marinig ang lahat ng yan, Lyra. But I want to hear those words from your lips. Ang alin? You know what I'm talking about. Ang alin nga? Pasuspense ka naman masyado eh. Naglapat ang katawan nila nang hawakan ni Rigel ang bewang niya at yakapin siya. Ano yun? Sabihin mo na. The I love you, Lyra. I love you too. Maangas na sagot pa nito. Napangisi siya nang makita ang pamumula ng pisngi ng lalaki. Ang cute mo namang kiligin. Teka, mamamatay na yata ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko, Lyra. Huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Okay, hindi na. Wala pa tayong isang oras nagagalit ka na. Nakatawang awat nito. Ayan, makakatulog ka na ng mahimbing. Matulog ka kaagad pagdating mo ha. Alam kong mahihirapan ka pero kailangan mong pigilan yung kilig mo ngayong gabi. Natupad ba naman yung pangarap mo no? Dream come true malala. Aba, namana mo na yung pagkahangin ko ah. Siyempre, ako pa ba? I'm so happy, Lyra. Ako din. Huwag kang magbabago ha. Of course, I promise. Araw-araw pa kitang liligawan kahit na tayo na. Sana nga. You know me, Lyra. Kagat-labing yumakapabalik si Lyra sa lalaki. Inabot pa ng ilang minuto bago sila nagkahiwalay dahil sa pag-iinarte ni Rigel. Kinabukasan, maaga siya nitong sinundo upang sabay silang mag-breakfast at dumiretso na sa mansyon ng mga Vitilio. Huwag kang kabahan, okay? Namit mo naman na si Mommy. Gustong-gusto ko nga niya eh. Pagpapakalma sa kanya ni Rigel nang bumiyahe na sila. Alam ko, pero naroon din kasi yung mga kuya mo, diba? Paano kapag hindi nila ako nagustuhan? Tapos baka ayaw pa sa akin ng daddy mo. Hinawakan ni Rigel ang kamay niya habang yung isang kamay ay nasa manibela. Hindi naman ganun sina kuya. Wala kaming pakialamanan pagdating sa pagpili ng babaeng mamahalin. In terms of my dad, takot yun kay Mommy. Kapag hindi kanya nagustuhan, isang tingin lang ni Mommy yun. Ay, parang ikaw. Ha? Hindi naman ako under sa'yo eh. Talaga, seryoso at madiin itong tingin. Pilit namang natawa ang lalaki. Joke lang po, honey bun sugar pie. Magpa-park lang po ako ha. Nandito na rin sina kuya. Stay pretty ka lang ha. I can't wait to introduce you to them. Nanlalamig ang kamay ni Lyra. Nang hawak kamay silang pumasok sa mansyon, mas lalo yung nanlamig nang makaharap niya ang mga kapatid nito
at magpakilala sila sa isa't isa. What's up everyone? Himala, hindi ka late ngayon ah. Ikaw palagi yung late sa mga ganito, Kuya Archer. Porket may chicks kang kasama, pakilala mo naman. Grabe, nagbibinata na yung mga kapatid ko. Pati ikaw, Rigel. Malakas ang boses na pahayag ni Apollo kay Archer, isa sa mga kapatid ni Rigel. Umupo ka na nga muna anak, naiingayan na si Hera sa'yo oh. Suway ng ina nito na si Aria. Sanay na sa akin yan, mommy. Oh, hi miss. Pinatulan mo yung kuya ko eh. Ang pangit-pangit niyan. Turo ni Apollo kay Archer. Hinaan mo nga yung boses mo, Apollo, para kang nasa kalye. Kaharap mo lang naman yung mga kausap mo. Suway ni Gina, ang girlfriend ng panganay nilang si Aris. Narinig mo yun. Pinapagalitan ka ng girlfriend ko. Proud pang dagdag ni Aris. Hala mo naman hindi siya under. Inis na anito. Hi, ako nga pala si Ilara, girlfriend ni Cyrus. Pagpapakilala ng dalaga. Adhara Salvini, girlfriend ni Draco. Hello, I'm Astrea, Archer's girlfriend. Nice to meet you, Apollo and Hera. Nakangising Anya dahilan para matawa ang mga nasa lamesa. Ang sarap makitang in love yung boys ko. Nakakamiss yung maging kabataan, nakangiting saad ng ginang. Gusto mo ba nung kabataan tayo, Han? Napunta ang atensyon nila sa pinto ng may baritonong boses na nagsalita. Napatili yung ina ni Apollo at nagmamadaling sinalubong ang yakap ng lalaki. Dad! Sabay-sabay na tawag ng magkakapatid. I miss you so much, honey. Ilang buwan lang akong nawala, dumami na tayo sa pamilya. Pabirong saad ng lalaki. Ang pangalan ng haligi ng tahanan ng magkakapatid ay si Juan Sovitilio. I'm gonna cry, hon. Ang laki na ng mga anak natin. Sa susunod, sunod-sunod naman silang magpapakasal. Emosyonal na saad ng ginang habang ginigiya ang asawa palapit sa hapag. Naging maingay at masaya ang hapag. Hindi makapaniwala si Lyra na mainit ang pagtanggap ng buong pamilya ni Rigel sa kanya. Doon sila nagstay at bago matulog ay nagkulitan pa muna ang magkakapatid sa sala. Uno ko! Oh, panalo na naman ako! Ang bubulok niya talaga! Saad ni Apollo, na bumulabog sa mansyon. Kaagad naman itong binatukan ni Aris. Ang ingay mo, nanduga ka naman eh. Inis na saad ng panganay. Aray ko naman! Baby, ang sakit-sakit ng bato ko. Ikis mo nga. Sumbong ni Apollo sa kasintahan. Nasaan yung masakit? Kawawa ka naman. Kaagad na pag-alo ni Hera. Para talagang bata, natatawang komento ni Gina, ang kasintahan ni Aris. Tara na, tuloy na natin tong cards. Hayaan niyo na yun si Apollo, nagtatago sa saya ng girlfriend. Pagsingit ni Archer na ngayon ay literal na nakalingkis kay Astrea na girlfriend nito. Ang bang mo talaga. I love you. I love you too. Mag-focus ka na sa cards mo. Matatalo ka no. Malambing na sagot nito. Uy Kuya Draco, bakit ka sumisilip sa cards ko? Madaya, mami oh. Sumbong naman ni Rigel sa ina. Tara na Kuya Aris, maglapag na tayo. Panay yung tawang anunsyo ni Draco. +4, +2, +4, +10 ka Rigel. Mangiyak-ngiyak na tumingin si Rigel kay Lyra na tila nagsusumbong. Babe, pinagkakaisahan nila ako oh. Walang nagawa si Lyra kundi ang matawa at guluhin ang buhok nito. Sige na, kumuha ka na ng 10 cards. Mahaba pa naman yung gabi. Kaya mong maubos yan. Anya dahilan para mapahagalpak ng tawa ang lahat. Halos hating gabi na nang matapos ang laro ng magkakapatid. Ngunit hindi pa rin magawang makatulog ng dalawa. Magkayakap nilang tinatanaw ang buwan mula sa veranda ng kwarto ni Rigel. Lahat sila, may mga plano ng magpakasal. Makakapaghintay naman tayo, 'di ba? Okay lang naman sa'yo na hahayaan na muna natin sila. Malambing na bulong ni Rigel habang isinasayaw ang katawan nila sa hangin. Wala namang problema sa akin. Ayos lang, hindi naman tayo nagmamadali, 'di ba? Kahit 10 taon pa yung abuti ng paghihintay, okay lang, basta ikaw yung groom. Really? You love me that much? Sobra-sobra pa, Rigel. Hindi ako makapaniwalang nagawa mo akong mahalin sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo noon. I treated you like a trash. And yet, you treated me like a precious thing. Because that's what you deserve. Sinserong bulong nito tinalikan ng noon niya. I love you so much, Lyra. I love you too, Rigel. At hindi ako mapapagod na paulit-ulit na sabihin yan sa'yo. Ipinikit ni Lyra ang mga mata niya. At sa kanyang muling pagmulat, tila dumaan ang mabilis na mga araw na nagdaan at natagpuan na lamang niya ang sarili sa harap ng simbahan. Papasok at papalapit sa altar kung saan naghihintay si Rigel.
Naganap ang kanilang kasal matapos ang ilang taon. Dinaluhan yon ng mga taong malalapit sa kanilang puso. At kasabay rin nun ay ang pag-aanunsyo ni Lyra ng kanyang pagdadalang tao. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Rigel at ni Lyra. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga nakakakilig na kwentong pag-ibig. Syempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Jen.